Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat at tuloy tayong magpuri sa Panginoon. Patuloy natin siyang pasalamatan sapagkat ang Panginoon hindi magkukulang upang iligtas tayo. Sa anumang bagay naming ating mga kailangan, ipagkatiwala sa Panginoon sapagkat ganun siya ka-powerful and loving as we all sing Mighty to Save. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.
Let us pray. Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito upang kami magpasalamat, magpuri at maglingkod sa inyo. Loobin niyo po na maging kalugod-lugod at karapat-dapat ang bawat isa sa amin. Bigay namin ng papuri sa inyo, Panginoon, ng walang kondisyong pagsamba. At dalangin namin, Panginoon, papatnubayan niyo kaming lahat sa aming pong pagpupuri. Sa oras pong ito, nais din namin idalangin sa inyo ang inyong patnubay kay Brother Justin at kay Sister Jaira na patungo po sa hospital ngayon. Alam ko pong hindi niyo sila pababayaan sa malayong pagdalakbay, patungo po ng Alabang. Panginoon, dinadalangin namin ang kaligtasan nila at kanilang supling Panginoon. Dalangin namin ang inyong pangunguna sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Ang bawat araw ay mahalaga. Ang bawat araw ay paghandaan natin ang sarili natin. Maging handa tayo sa mangyayari sapagkat bawat araw ang Diyos ay hindi magpapabaya. Let's sing One Day. More than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can contain it. So much I've gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope or dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Come on, so blessed. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much I gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Amen, amen.
biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawan, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay makasaya, Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dakila ang Panginoon, papuri sa lahat.
kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, Jesus, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Atin pong tunghayan ang pagbasa ng salitan. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang kamahal ninyo, nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Wala nang makahalaga sa inyo ang inyong naranasan ninyo. Marahil naman ay mayroon. Sabay-sabay po. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay pinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala o dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? Tayo manalangin. Dakilang Diyos na lumang makapangyarihan sa lahat. Patuloy po ang pagpapasalamat namin sapagkat niloob mo, Panginoon, na sa unang bahagi ng aming pananambahan, kami, Panginoon, ay nakapakinig at nakinabang sa mga salitang amin napakinggan. Sa ikalawang bahagi, dakilang Diyos, na muli ng aming pakikinig, patnubayan mo, Panginoon, ang lingkod na gagamitin mo upang maipaliwanag at mayasik sa amin ang mabubuting balita na nanggagaling sa iyo. Maipaliwanag sa amin ang mga salitang aming binasa upang sa magkaganon, dakilang Diyos, maiuwi namin ito
paglabas namin sa bahay-sambahan na taglay ang mga biyaya ng iyong salita. Kung paano ang patnubay na naramdaman namin na ipinagkaloob mo sa amin sa mga nakaraang mga sandali, gayon din, Panginoon, ang inihiling namin na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin sa pagpapatuloy ng gawain. Lahat ng ito po, Panginoon, sa iyo po namin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Jesus, you're the center.
be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, you will always be Jesus, Jesus, Magandang umaga po mga kapatid. Pwede po ba nating palakpakan si Lord sa umaga pong ito? And maraming salamat po kay Sister Jill sa ating special number. And we are continuing our series from the book of Galatians. And pinag-uusapan po natin that Jesus at the center. Ano po? At napakaganda po ng libro po ng Galatians sapagkat we can see kung paano po pinagtatanggol ni Apostle Paul ang faith natin. And ito pong book po na ito, kung kayo po ay nakafocus at lagi din po ninyong binabasa sa inyong mga tahanan, it is a doctrinal book. At marami siyang tinuturo when it comes to our faith. Yung mga paniniwala natin. At hindi lang siya basta paniniwala sa isip patungkol sa Diyos at patungkol kay Kristo. At itong paniniwala po kasing ito ay nagre-resulta kung papaano tayo nag-a-action, kung papaano tayo nagtitiwala sa Panginoon sa ating pong buhay. Kaya on this chapter ay pag-uusapan po natin, chapter 3. Nasa chapter 3 na po tayo ng book of Galatians. And nilagyan po natin ito ng title na Faith versus Works. Yan po ang pinakagustong i-discuss ni Apostle Paul. Na nakalagay po dito ay justification by faith, not by works. As we review po, ay nagkaroon ng problema ang Galatians at kahapon nga sa discussion ng mga diakono, sa umpisa pa lang pala ng church, ay medyo may kaunting pagtatalo na ang mga Hudyo at mga Greeks. Kasi kahapon, kaya isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon po ng mga diakono ay dahil nagrereklamo na yung mga Griego. At nagtatalo na yung mga Griegong Kristiyano, pati yung mga Jewish Christian, na yung kanila daw mga balo ay hindi daw nabibigyan ng tulong.
So because of these arguments na pwedeng mag-cause ng division among kasisimula pa lang na church, tinawag ho ng mga apostol, sabi na, hindi namin pwedeng iwan ng preaching. So nagtalaga sila ng mga diakono upang mga siwa dito sa mga bagay na ito at pag-ayusin at walang makaligtaan. So at the beginning pa lang, nakikita na natin yung kanilang cultural tension. Dahil magkaiba sila ng lahi. Totoo naman, during those days, talagang magkagalit yung mga yan. Ang mga Hudyo talagang madumi ang tingin nila sa mga Hentil. Siguro naandun yung kanilang parang paniniwala. Kaya nung naging Kristiyano na itong mga Hentil na ito, hirap na hirap silang tanggapin na yung dating tinitingnan nilang marumi at hindi dapat umaanib sa kanila, ngayon kasama na nila sa pananampalataya at kailangan nilang ituring na kapatid. So lumago yung kanilang pagtatalo po doon at nahantong tayo dito. Ngayon sabi ng mga Jewish, sige, kailangan magpatuloy kayo. Dagdagan ninyo. Hindi sapat yung faith. That is why the Apostle Paul wrote the book of Galatians to discuss this matter. At maganda ito na maunawaan natin. Though we have in our culture yung tinatawag na circumcision dito sa Pilipinas, yung pagtutuli, pero wala namang kinalaman sa pananampalataya yon. So hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Ito yung tradition na lang dito sa atin and medical purposes. Pero walang kinalaman sa faith yun. Ang pinag-uusapan natin dito yung gawa, action. Na minsan nagkakaroon tayo ng maling theology o paniniwala sa Diyos na kailangan kong magtrabaho, kailangan kong maglingkod ng marami para sagutin ng Diyos ang panalangin ko. Though we have to work, we have to serve the Lord, pero hindi po yun para may makuha tayong kapalit sa Diyos. Para bayaran tayo ng Panginoon na ako'y active sa gawain, baka bayaran ako ng Diyos na pagalingin ako sa sakit ko. Hindi po yun ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod. So kung meron man sa atin ang gano'n ng pag-iisip na kaya kayo sumisimba dahil may hinihiling kayong promotion kay Lord, may hinihingi kayong kagalingan sa Panginoon, mali po ang intensyon natin. Dahil ang intensyon po natin, why we are doing this, because we want to honor God, and katulad ng ating team for our Thanksgiving, sapagkat karapat dapat ang Diyos na papurihan, paglingkuran. Hindi dahil may matatanggap pa tayo, kundi natanggap na natin ang pinakamagandang regalo, walang iba kundi si Jesucristo. Amen po? Palakpakan po natin si Lord. So palitan natin yung mindset natin. Ngayon, yung mga hinihiling natin sa Diyos, maaaring ibigay niya. Pero tandaan ninyo mga kapatid, kahit na hindi ibigay, I repeat, ano man ang hinihiling ninyong mangyari sa buhay ninyo, ito man ay health, finances, family, kung hindi man ibigay ng Diyos, marapat pa rin na siya'y paglingkuran. Because we have received the greatest gift of all. Not material things, not yung mga temporary things, yung mga bagay na pwede nating maranasan, but eternal life and forgiveness from our sin. Ngayon, justification by faith. Naging malinis tayo, na-justify tayo because of our faith in the Lord, not by works. Pumasok si Paul sa isang masakit na pananalita. At ito nga, among the translators from the Bible, dito marami nagkakaroon ng problema. Sapagkat sa translation sa Tagalog, ito ang sinabi, mga hangal kayong mga taga-Galasya, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Ngayon, merong argument when it comes to foolish. Kasi sa Greek word po talaga, ay ang equivalent nung salitang anoitoy sa Tagalog, mura na sa atin. Hindi dapat banggitin. It is a disrespectful word. Pero actually, kapag pinag-aralan nyo talaga sa linguistics, sa Testament language, talagang galit po si Apostol Pablo at binanggit niya talaga yung salitang foolish o yung mas higit pa doon sa salitang foolish. And it means without understanding. Mangmang. Ang sabi niya, mga foolish ba kayo? Nag-andon yung kanyang emotion. He was emotionally driven, si Apostle Paul,
heartbroken and very frustrated. Pero yung kanya pong pagsasabi na yon, according sa pag-aaral, out of love, bilang isang ama, na sinasabi niya, napakalinaw ng narinig ninyo. Alam ninyong naligtas kayo, hindi dahil may ginawa kayo, kundi dahil ipinako si Kristo doon sa krus. Bakit ninyo tinalikuran yan? Sabi niya, napakawalang pangunawa naman ninyo. Sabi niya, yung ibig sabihin ng foolish, without understanding. And he was heartbroken and frustrated as a pastor and a spiritual father. Why? Kasi ang concern ni Paul, yung pagpasok nila sa tuli or work, rituals ng Jewish, they are making a self-destructive decision. Hindi ito para kay Paul. Hindi ito dahil sa karangalan ni Pablo, kundi sabi niya, yung desisyong inyong ginagawa ay makakasira sa inyong buhay. Magiging hopeless kayo, magbe-base kayo dyan, mapoprostrate kayo, kasi hinaluan nyo ng gawa yung kaligtasang ibinigay sa inyo ng Panginoon. Tapos binanggit pa niya, kayo ba ay nagayuma? The Greek word that was used is baskaino. Para bang deceived, bewitched. Kinulam ba kayo sa English? Kinulam ba kayo? Yun ang sinasabi ni Paul. Na ang ibig sabihin naman sa salita nila is to charm. Para bang na-deceive kayo, nalinlang kayo. Nadala kayo sa salita. Or to deceive by false influence. At alam niyo po kung ano ang appeal ng kanilang deception ng mga Jewish? It appeals to their pride. Kasi medyo naandun pa rin yung pride sa kanilang mga puso, naandun pa rin yung pagpapagalingan, para bang ang nararamdaman nila, itong mga Jewish Christian, mas mataas ang kanilang relationship kay God. Hindi lang sila bautisado, tuli din sila. So medyo parang naapakan yung kanilang pride. Kailangan sumabay tayo dito sa mga Jewish Christian, magpatuli din tayo. Dagdagan natin yung ating faith. Alam nyo, minsan pwedeng mangyari yan sa church. Si sister, si brother, maraming ginagawang ministry. Dadagdagan ko rin yung ministry ko. Aagahan ko, uunahan ko siya. So parang nagkakaroon ng competition. So this kind of thinking or appeal or deception, minsan kumakatok yan kasi sa pride natin. Kaya minsan dinadagdagan natin yung gawa. Hindi na para pasalamatan ng Diyos, kundi you want to uplift yourself. The appeal to their fear and guilt. Kasi naikukumpara nga nila ang kanilang buhay doon sa mga Jewish Christian. Baka nga hindi pa sapat ang aking pananampalataya. So Paul make this argument at ito ang mga binanggit niya. Una, tandaan po ninyo, sabi ni Apostle Paul, we start on faith, not in works. Nagsimula ang ating pananampalataya hindi dahil sa inyong ginawa, kundi dahil kayo'y nanampalataya. Pag tayo po'y nangangaral at binabanggit natin, saan po nag-uumpisa yung ating pong pananampalataya o ang ating pong spiritual journey kay Jesus? Sa pagsimba po ba? Sa paggawa, paglilingkod? Di ba't nag-umpisa ang ating journey with Christ? Because we have faith. Kapag babalikan natin yung 5 step of salvation, ang nakalagay doon kauna-unahan, believing or having faith, hearing. Nung tayo nakinig, nanampalataya tayo, doon nagumpisa yung ating pong relasyon o yung ating spiritual journey. Sabi ni Paul, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan? O sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? This is an obvious question. Na para bang hindi naman niya inaantay sumagot yung mga taga-Galatian kasi alam naman nila kung anong totoong sagot. They have received the Holy Spirit because they have faith and be baptized. Nung tinanggap nila dahil sa pananampalataya, doon bumaba ang Espiritu. Hindi nung sila'y nagpatuli, hindi nung may idinagdag silang mga ritual. Kaya sabi ni Paul, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. And a lot of people are having this kind of trouble then. Sabi, the Holy Spirit came upon the Galatians when they trusted Christ, when they have surrendered their life to Jesus, hindi po nung sinunod nila yung mga Jewish rituals or law. Kaya tandaan po ninyo that our Christian journey
started when we believe and have faith and not when we work. Hindi po tayo lumalim. Hindi tayo nagkaroon ng relationship kay Jesus dahil ang bait-bait po ninyo. Dahil naglingkod po kayo. Nagkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon because we have faith. Naniwala tayo sa Kanya. At doon nag-umpisa ang ating pong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. And we can fall to this kind of mindset o paniniwala. Tandaan po ninyo, we are not on spiritual performance. Anong ibig sabihin ng spiritual performance? Para bang doing effort to impress God. Yes, siguro naandun nga po yung idea na kaya tayo sumisimba, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon because we want to honor God, to please God. Pero hindi po on the basis ng ating effort. Sabi nga 'di ba ng Bible, ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa ating mga ginawa. It is all because of the grace of Jesus Christ. Our blessing is based on our ministry effort. Para bang ganun, ano? Kaya ako sumisimba kasi may hinihingi ka. Di ba? Magmi-ministry ka, dadagdagan mo yung ministry mo. Kasi ang ine-expect mo, kapag marami akong ginagawa kay Lord, baka sakaling i-bless ako ng Panginoon. Ibigay sa akin yung hinihiling ko, ibigay sa akin yung kagalingan sa aking buhay. Bakit po ito nagiging mali? Tandaan po ninyo, ang ganitong paniniwala, katulad noong unang sermon ko, it can produce false hope. Kasi ang mindset mo niya ganito, naglilingkod ako, baka pagalingin ako ni Lord. Naglilingkod ako, baka ayusin ni Lord ang problema ko. Paano kung hindi ayusin ni Lord? Paano kung hindi ka pagalingin ni Lord? Lord, sisimba ako palagi. Buhayin mo lang po o pahabain mo pa po ang buhay ng aking magulang, ng aking asawa, ng aking kapatid. Paano kung hindi ginawa ni Lord? Paano kung hindi ibigay ni Lord yung promotion na hinihingi mo? Paano kung instead of comfortable life, mas dumami yung mga challenges sa'yo nung naglingkod ka sa Panginoon? Anong mangyayari sa'yo? Mababurnout ka. Ma-stress ka. Bakit? Meron ka kasing inaasahan doon sa iyong ginagawa, pero hindi nangyari. Pagod na pagod ka, and you're expecting something in return from God, pero hindi. Alam niyo po ano nangyayari? Kinokontrol natin ng Diyos so kung ano ang ibibigay niya sa atin. Na para bang utang na loob ng Diyos na bigyan tayo ng isang bagay dahil naglingkod tayo dito sa church. Dahil ang bait-bait natin, na ang parang nagiging mindset natin, ang theology natin ay merit. The more good works you have, the more points in heaven na pwede mong i-redeem. Diba? Minsan may mga ganun, dami mong ticket, marami kang pwedeng i-redeem. Pag kayo suki ng, diba? Ng mercury drug, the more kang maraming binibili sa kanila, more points. Pag Pasko, meron kang payong, meron kang Minsan nagiging ganun din ang thinking natin kay God. Ang dami ko ng paglilingkod na ibinigay sa Panginoon, buong buhay ko, wala akong hinihingi. Ito lang ang hinihingi ko sa iyo, Panginoon. Ibigay mo sa akin to. Hindi binigay ng Diyos. I want to tell you, mga kapatid, the reality, hindi mo pwedeng kontrolin ng Diyos. At hindi mo pwedeng isumbat sa Diyos ang mga bagay na ginawa mo para sa Kanya. Tandaan po natin, all of this is because of Jesus. Pero ayoko pong bigyan kayo ng parang maling pag-iisip na ibig sabihin ba ang Diyos hindi kayang gawin ito? Kaya pong gawin ng Diyos yan. Pero dapat itinitiwala natin sa Kanya. Siya po ang magpapasya kung ibibigay niya sa atin yung ating mga hinihiling. Pero ang tanong, kung hindi ba ibigay ng Panginoon, maglilingkod ka pa rin ba? Kaya ang hamon, we should not try harder. Instead, we must trust deeper. Habang bumibigat ang problema, habang bumibigat ang buhay, dapat mas lalong lumalalim yung pagtitiwala mo sa Kanya. Lord, hindi ko na po alam kung anong nangyayari. But you are my Lord. You are my Savior. I surrender everything to you. Ibibigay ko pa rin ang lahat kasi sapat na meron akong Jesucristo sa aking buhay
sa lahat ng bagay na ito. It is all because of Jesus. So faith comes first. Pananampalataya ang ating pong ipinapamuhay. We live by faith, not by sight. So mabuhay ka sa pananampalataya. Kahit na hindi mo alam kung anong mangyayari sa future. Kahit na hindi masusunod ang gusto mo. Kasi nga, sabi nga ng panalangin ni Jesucristo, kapag nananalangin kayo sa Diyos, sa huli, anong sabi niya? Your will be done. Ibig sabihin, mangyari nawa ang kalooban mo, hindi ang sa akin. So si Lord pa rin at the end ang nasusunod. At tandaan po ninyo, mabait ang Diyos natin. Sabihin nyo nga sa katabi mo, mabait ang Diyos natin. Ano man ang pinapayagan niya, para yan lahat sa ikabubuti natin. So, we should not try harder, but trust deeper. Kapag di mo na control, surrender. Tiwala mo na. Hayaan mo si Lord ang kumilos sa mga bagay po na yan. So, wag nating ilagay sa merit-based, kundi grace-based ang lahat na meron. All because of Jesus. Yan ang message sa ating kanina, no? Tamang puso't pag-iisip na ang lahat ang nangyayari, karapat-dapat na ibigay ang papuri sa Panginoon. He is worthy of everything. He is worthy of all praise and honor. Not because of the good things, even through the hard things na nangyayari sa ating buhay, He deserves all the honor and praise. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Number 2, faith came before the law. Ngayon, isa pang argumento na ginawa ni Apostle Paul, bago dumating ang batas, na andito na ang pananampalataya. At yun, ang argumentong ginamit niya ay si Abraham. Sabi ni Paul, tulad ng nangyari kay Abraham. Ayan. Sino po si Abraham? Siya po ang ama ng mga Israelita. Okay? Sa kanya po nagmula ang lahi. Sa kanya po nagumpisa. At may kanta pa tayo sa Sunday School na kapag ikaw ay nanampalataya, si Abraham ay iyong ama. He is the father of faith. Ibig sabihin, bago pa dumating ang law, kanino po ibinigay ang law? Sino po? Kay Moses. At si Moses galing sa lahi ni Abraham. So bago pa ipanganak ang batas, na andito na si Abraham. At anong ginawa ni Abraham? Sumampalataya siya sa Diyos. Nagkaroon siya ng faith kay God. At dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Matuwid siya because he believes. Hindi dahil na sumunod siya sa batas, kundi dahil nanampalataya sa Diyos. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Kasi ganun din yung argument ng mga Jews. Kung gusto nyo maging kalahi kayo ni Abraham, patuloy kayo, hindi. Ang sabi ni Paul, ang tunay na anak ni Abraham ay hindi yung galing sa lahi ng Israel, kundi yung mga nanampalataya sa Diyos. Bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na mapapawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. So, before the law came, bago dumating ang batas, bago piliin ang bansang Israel bilang chosen nation, sinabi na kay Abraham, buong mundo ay pagpapalain sa pamamagitan mo. May ando na yung goal ng God na iligtas ang buong sanlibutan at hindi lang ang bansang Israel. Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. So, kumbaga, isa sa mga magandang model in having faith is Abraham. Paano siya? Sabi dito, Abraham is justified by faith. Abraham believed. Dahil naniwala siya, it was accounted, the word logisomai. Ibig sabihin, parang kinredit sa kanya yung kanyang ginawa. Anong ginawa niya? Actually, wala. Naniwala siya. At dahil sa kanyang paniniwala sa Diyos, siya ay itinuring na matuwid, righteous. Anong ibig sabihin ng righteous? Upright, no sin, no violation. Nabura lahat ng kanyang mga kasalanan dahil nanalig siya sa Panginoon. He is justified by faith. It happened through his faith and apart from law and human efforts. Hindi naman siya iniligtas nung inialay niya si Isaac eh.
Hindi naman siya naligtas nung pumunta siya. Nagkaroon siya ng faith. Pastor, ano naman po ang ibig sabihin ng pag-sacrifice niya kay Isaac? Yung kanyang ginawang pag-alis, pagtalikod dun sa kanyang bayan ng Ur para pumunta sa Promised Land. That is the result of his faith. Dahil itinuring na siyang matuwid, sumunod siya. Gayon din yung mga ginagawa natin. Minsan nga ang argumento hindi na dapat magpabautismo. Bakit? Sapat na pala yung pananampalataya We are justified by faith. And baptism is our obedience resulted by faith. Pananampalataya pa rin yun. Ang sabi ni Pedro, hindi naman talaga yung tubig ang nagliligtas sa inyo kundi yung inaaniban nyo doon sa tubig. Yung pananampalataya nyo sa Panginoong Jesucristo ang siyang nagligtas sa inyo, hindi yung tubig. Pero dahil may pananampalataya ka, at ang pananampalataya hindi patay, ang bunga pagsunod sa Panginoon. His action, is a result of his faith and being justified. Kaya ka gumagawa ng kabutihan, kaya ka naglilingkod sa Panginoon, kaya ka pumupunta sa church, kaya ka nagsiserve kay Lord, kaya mo siya pinaprioritize sa buhay mo, because you are now justified by God. Pinatawad ka na ng Panginoon. Binura na ng Diyos ang mga kasalanan mo. Ikaw ay anak na ng Diyos. Ikaw ay tigalangit na. And that is the reason why He is worthy of all our praise, of all our worship, of all our service. Dahil sa ginawa niya sa atin, hindi dahil sa ginawa natin sa Kanya. Nalinis tayo at naging matuwid, hindi dahil may ginawa tayo. Ito ay dahil nanalig tayo kay Jesus. So patibayin natin yung faith natin. Have faith like Abraham. He believed in God. Ano siya naniwala? Even if the circumstances are impossible. Maniwala ka. Huwag mong trabahuhin. Sumunod ka sa Panginoon. Trust God. Even if the circumstances are impossible. He believed. And his faith has resulted trust and obey. Hindi siya nag-trust and obey para maligtas. Because his faith has resulted to trust and obey. He obeyed, not to be righteous. Sumunod siya, hindi para maging matuwid. And not to experience miracle. Hindi para makaranas ng milagro si Abraham at magkaroon siya ng anak kahit sila'y matanda na. But he obeyed because he was made righteous and already experienced the miracle worker. Naranasan niya ang Diyos at sapat ng milagro sa buhay ng isang tao ang maranasan si Kristo at mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Huwag na kayong maghanap ng ano bang milagro. Ngayon, kung bibigyan tayo ng Diyos ng marami pang milagro sa buhay, praise be to God. Pero sapat na naranasan natin si Jesus. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Sapat na dahilan para ibigay natin ang buong buhay natin sa Kanya. So manampalataya tayo, katulad ni Abraham. Pangatlo, the curse of relying on law and works. Verse 10 to 12. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan, ang sabi ni Paul, nasa ilalim ng isang sumpa. Hindi po ako may sabi Ang sabi ni Paul, kapag sinusunod mo yung mga rituals ng Old Testament, ng Mosaic Law, you are under a curse. Sumpa daw yun. Bakit kaya? Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Deuteronomy. Lagay lang muna natin doon sa 10 utos. Sabi ni Paul, sabi ng Deuteronomy, kapag yung 10 utos, may nalabag kang isa, sumpain ka na. To be honest, mga kapatid, kaya ba nating sundin yung 10? Yung isa pa nga lang, hirap na no? Paano pa kaya yung 10? Paano pa kaya napakarami nilang mga batas? Kaya ang sabi ni Paul, kapag basihan ng batas sa'yo, ay sumpa ang buhay mo. Sabi niya, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan,
ang itinuring ng Diyos na matuwid ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. So may kondisyon yung batas. What is the condition? The law demands perfection. Kung gusto mo maging matuwid according sa paggawa ng mabuti, dapat wala kang ginagawang mali. Letra por letra, kailangan masunod mo lahat. Taas nga po ang kamay dito nang hindi nagkakamali. Taas po ang kamay dito na araw-araw ay may pagkakamaling nagagawa. Abay, iba, nasaan? Ano pong nangyayari po sa inyo? Lahat tayo, hindi kayang maging perpekto ang buhay at sundin ang batas. No one can be perfect. So ngayon, kung ikaw ay magpo-fall short sa pagsunod sa batas, then you are guilty. Di ba kapag hindi mo sinunod ang batas, sinuway mo ang batas, anong tawag sa'yo? Guilty. May crime kang ginawa against the law. Dahil ang isang tao ay hindi nasusunod ang batas ni Moises, lahat ng tao ay guilty. Kaya kung ibabase mo ang kaligtasan mo sa pagsunod sa batas, ang resulta, guilty ka at dapat kang parusahan. Kaya ang sabi ni Paul, hindi dapat ibinabase sa paggawa ng mabuti ang ating pong pananampalataya. Bakit? Because we are all guilty of doing bad things. Nagkasala tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. At hanggang ngayon, patuloy nating nagagawa ang pagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngayon, kung ang basihan ng pagpunta sa langit o kaligtasan ay dahil sa gawa, wala talagang papasok sa langit. Kahit sabihin mo ang dami mong nagawang kabutihan, kahit nasabihin mo ang dami mong natulungan, kahit sabihin mong perfect attendance ka sa church, the very reason na may ginawa kang isang pagkakamali, guilty ka pa rin. Ang tanong, gusto niyo po ba ng ganon? O dun tayo sa biyaya ng Diyos na ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung ginawa mo, kundi yung ginawa ni Kristo dun sa krus at sasabihin, ikaw ay malinis at napatawad na sa iyong mga kasalanan. Ang tanong po ba, si Abraham po ba'y perpektong tao? Hindi po. Alam niyo po ba, I want to expose Abraham, nakasulat naman sa Bible. Si Abraham po ay sinungaling. Nung gusto niyang iligtas ang sarili niya, sabi niya, si Sarah ay kanyang kapatid at hindi asawa. So si Abraham po ay sinungaling. Kaya hindi pa pwedeng maligtas ang tao dahil sa kanyang ginagawa. Dahil lahat tayo may ginagawa. Naligtas tayo dahil sa biyaya at pananampalataya sa Panginoon. Depending on human effort will result to hopelessness. Kapag ibabasa mo sa gawa mo, lahat naman tayo mayroong maling nagagawa. Lahat tayo nagkukulang, di ba? Ano ba ang basihan ko para ako'y maging mabuting isang ama? Ano ba ang basihan para maging mabuting asawa? Mabuting anak? Mabuting empleyado? Mabuting mamamayan ng bansa? Tandaan po ninyo mga kapatid, lahat tayo nagkakamali bilang isang ama, bilang isang ina, bilang isang asawa, bilang isang Kristiyano, bilang isang mamamayan, bilang isang empleyado. Kung yun ang basihan natin, we can never be good enough. Bakit tayo nagiging mabuting ama, ina, asawa, anak, mamamayan? Dahil pa rin sa biyaya ni Kristo. Amen? All because of the grace of Jesus. Human effort, like the law, will just show how sinful we are. Pinapakita lang ng batas, gaano ka kasama at gaano karaming mistake ang nagagawa mo. So, law and good works depend on your performance, but God's grace depends on God's promise. Nabubuhay tayo sa pangako, pananampalataya at pag-asa sa Panginoon. Amen po ba doon? Ang tatanungin ko po kahit sagutin nyo na sa inyong isipan, bakit kayo gumagawa ng mabuti? Bakit kayo sumisimba? Para ba maligtas? O dahil ligtas na kayo? Para ba maging matuwid? O dahil ginawa ka ng matuwid ng Diyos?
Dahil ginawa na tayong matuwid ng Panginoon. So Christ redeemed us from this curse. Tinanggal na tayo nandun sa sumpa ng kautusan. Yung binibilang yung mga gawa mo. And now we are free from guilt. Hindi ka na pwedeng husgahan ng mga tao. Ikaw, nagkulang ka, may pagkukulang ka sa asawa mo, may pagkukulang ka sa anak mo, may pagkukulang ka sa magulang mo. Hindi ka na pwedeng ganunin ng tao. Ang sabi ng Romans, no one, because of Christ, wala na ikaw sa condemnation. Hindi ka na pwedeng i-judge ng mga tao. Hindi ka na pwedeng i-condemn ng mga tao because of Jesus Christ. Hindi na pwedeng ipamukha sa iyo kung anong ginawa mo, lalo na kung tinanggap mo na si Kristo at ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya. Ikaw ngayon ay hinuhusgahan because of Jesus Christ in your life. We are now free from guilt, from falling short. Ligtas na tayo. At yun ang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. I don't know if I'm too fast, pero ayoko naman pong humaba. Pero sana po, nakukuha po ninyo yung topic natin na maganda nating isabuhay. So as we end, ito po, tandaan po ninyo. Kasi ang nangyari sa Galatians, yung faith sa simula lang. And we have this temptation and danger din. No? Sa simula, di ba, nung nabaptize tayo, parang lahat talaga surrender kay Lord. Pero habang tumatagal, minsan nakakalimutan natin, parang nagiging performance-based na tayo. O, balik tayo sa faith. Faith is not just the beginning. It is our life. According to the works of Paul, we live by faith, not by sight. Sabihin nyo nga po, live by faith, not by sight. So faith is not just the beginning. It's our life. Okay? Habang buhay, mananampalataya. Every day, you face a choice. Araw-araw, ito. Sa araw na ito, magtitiwala ba ako sa effort ko? O magtitiwala ako sa ginawa ni Kristo sa buhay ko? Papasok ka sa trabaho, magiging asawa ka, magiging empleyado ka, magiging estudyante ka. Ngayong araw ba na ito, magbe-base ako sa effort ko? O I will surrender everything to God? Yeah. Number 2, mabubuhay ba ako sa guilt ngayong araw na ito? Ang mga desisyon ko ba dahil guilty ako, ganyan, guilty? O ikaw ay lalakad at mabuhay according to grace? I am forgiven. What is your mindset? Pag po kayo umuwi, lagi niyo po bang naiisipin yung pagkakamali? Palayain niyo na po ang sarili ninyo doon. Ang isipin niyo, I am forgiven. Pagising mo sa umaga mo, tapos natotraumatize ka ng mga mistakes mo sa buhay, paulit-ulitin mo sabihin sa iyong sarili, I am forgiven. Yung exercise ni Pastor Justin, inhale, tapos exhale, I am forgiven. So pag naguguluhan ng isipan nyo, pagdating sa mga nagawa niyo from the past, always repeat the word, I am forgiven. Walk in grace. Will I depend on my strength? Magaling ako, kaya ko na yung trabaho, or I will depend on the power of the Spirit. We'll see. Diba? Ano bang mindset mo? Kaya natin yan. Sa trabaho, kaya natin gawin yan. Kaya nating talunin yan. Kaya nating lagpasan yan. O ang mindset mo ay ganito. Kung anong kalooban ng Diyos. Thy will be done. Para kung hindi ibigay, it is God's will. Ibigay, it is God's will. Kasi kapag strength ang pinagbasihan mo, sana ko nagkulang. Sana ko nagkamali. Sisisihin mo na naman ang sarili mo. Though maganda po yung self-evaluation, pero we should depend on the Spirit of God. Maliwanag po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, salamat po dahil ang ganda po ng aming pong paksa. I know this is very short and we can talk a lot more about this. Pero ang prayer po namin, may the Spirit work. Ikaw na po ang magpaunawa sa amin ng mga bagay na ito. That we are not living in a performance-based relationship with you. Ang aming pong pamumuhay because of what you did. Kaya sorry po kung minsan lagi kaming guilty kasi feeling namin we are falling short. Pero dapat palang mindset namin, pinatawad mo na kami. At kami matuwid na sa iyong harapan dahil sa iyong ginawa. Kaya ang aming mga paglilingkod na ginagawa, ito'y resulta ng ito po'y aming pagpapasalamat sa iyo. Dahil tinanggap mo po kami, regardless of our past.
and regardless of our condition. Lord, turuan niyo po kaming magtiwala ng lubos sa iyo. Na huwag naming gawa ng aksyon ng mga bagay na hindi naman namin kayang kontrolin. Bagkos magtiwala kami sa iyo sa lahat ng bagay na nangyari sa amin. Your will be done, Lord God. Lord, sinusurrender namin lahat ng mga prayers namin, ng mga cries namin. Alam po namin may kakayanan ka. Ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Pero Panginoon, ang hiling din po namin, patatagin mo po ang aming pananampalataya at kalooban. Natanggapin na may maganda kang kalooban sa amin. Na kung hindi mo man ibigay ang isang bagay na aming hiniling, ito po'y aming ipagpapasalamat pa rin because all things work for good for those who love you. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo and we will sing a song of invitation. Baka meron po sa atin ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon and you want to free yourself from guilt, from the bondage of sin, from the bondage of human effort and works. Habang inaawit po natin ang si Kristo ay maamong tumatawag, maaari po kayong lumapit dito sa unahan at tanggapin si Kristo bilang inyong tagapagligtas at maging Panginoon ng inyong pong mga buhay. Si Jesus ay maamong tumatawag, tawag sa'yo at sa'kin. Tingnan at siya'y kusang naghihintay, hintay sa'yo at sa'kin. Ikaw sa larin ay lumapit. Si Jesus ay masuyong tumatawag. Lapit na ikaw lapit. Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels should not express my gratitude
God be the glory for the things He has done. Atin pong pakinggan ang naukol sa banal na lapunan. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag, kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunan ng pampaskuang ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin niyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako inom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayon din naman dumampot pa. Pagkatapos maghapunan ay sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Ang aking dugo na ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Pagpapala sa bawat isang kanyang banal salita. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli po sa mga sandaling ito ay nagtataas kami ng tinig sa iyong dakilang pangalan ng pagpupuri. Matapos muli kaming makapakinig na iyong mga banal na salita. Kung paano ang bawat isa sa aming Panginoon ay justified dahil sa mga pagkakamali at pagkakulang na nagagawa namin, ay ibinigay ang iyong anak upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng katubusan. Sa mga sandaling ito, dakilang Diyos, narito ang tinapay na larawan ng kanyang katawan, saro na larawan ng dugo na binuhos mo ng dahil sa amin. Tunay, Panginoon, na ang bawat isa sa amin sa kabila ng aming pagsisikap ay nagkakaroon ng mga pagkukulang at pagkakasala. Sa mga sandaling ito, dakilang Diyos, tulungan mo kami na siyasatin ang aming mga sarili at idalangin ang mga makukulang at pagkakasalang nagawa namin sa nakaramang araw hanggang sa mga sandaling ito upang sa magkaganon, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aalala namin sa tinapay at ang saro, matapos namin i-confess sa mga kasalanang amin nagawa, eh hindi ito maging hatol, kundi bagos, Panginoon, maging biyaya sa bawat isa sa amin sa gagawin namin pag-aalala sa iyong kamatayan. Patnubayan mo ang bawat isa, patnubayan mo ang tinapay at ang saro. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Magsitayo po ang lahat. At ang nagbigay ng binhi sa nag-aasik at ng tinapay na pinapakain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Yaman kayo pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na magsisigawa sa pamamagitan naming ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Eternally wonderful.
Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat. Lalo tigit, Panginoon, ang pinaalala pong muli sa bawat sa amin, Panginoon, ang hindi lamang po sa hindi sapat ang aming paggawa, kundi kami, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyo sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong pong banal na Espiritu. Dapat nga po kaming mabuhay ng may pagtitiwala, lalo tigit may pananampalataya. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, hiling at dalangin namin na mamuhay kami, Panginoon, lalo tigit sa paghayo namin sa ibabaw ng sanlibutan. Dala namin, Panginoon, ang aming pong pananampalataya upang magkagayong kami, Panginoon. Sa hamon ng buhay ng sanlibutan ay maipakita namin, Panginoon, ang kalooban mo na nakikita sa bawat sa amin, Panginoon, ang ipinamumuhay namin ang banal mong kalooban. Panginoon, hinihiling at tinadalangin din namin, Panginoon, at ipinagpapasalamat ang naiabot ng aming pong mga pinagpagalan. Hiling at dalangin namin ay pagpalain mo ang mga bagay na ito sa pagpapalaga na pa rin, Panginoon, ng iyong mga banal salita. Hiling at dalangin din namin, Panginoon, naisin mo na ibalik kami, Panginoon, sa bahay dalangin na ito upang patuloy kami makapagpasalamat sa iyo, lalo tigit ay makapaglingkod. Ito po, Panginoon, ay aming pasalamat, panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa isang Diyos na makapag-iingat sa bawat isa sa atin, ang biyaya ng Panginoong Kristo at pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ang sumati namang lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Happy birthday, Brother Clara. Happy birthday, Brother Gibson. Brother Friday pa. Announcement lang po, yung pong mga kukuha po ng QR code, pakibigay na lang po yung papel po doon sa
atin pong mga diakonesa. QR code, QR code. Thank you for watching. Yung po mga wala pa We pong are papel, glad that pwede you po were kayong with us kumuha in na ng papel worshiping para po God. makapag-fill up na. Please Marami po continue to salamat. share God the bless po. word Ingat po and lahat. live out the QR word. code po, QR For more code. updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Little Church of Christ 1904. Thank you and God bless. Coffee Jelly for a cause. Happy anniversary po. Happy birthday. QR codes. Please get your QR codes sa mga diakonesa. Pila lang po tayo. And Coffee Jelly po, Coffee Jelly.